Hebreo Kabanata 13. Hayaang ang pagmamahalang magkakapatid ay magpatuloy. Huwag maging malilimutin na tumanggap ng mga dayuhan, pagkat sa pamamagitan nito ang ilan ay tumanggap ng mga anghel na di namamalayan. Alalahanin silang nasa tanikala, gaya ng nakatanikalang kasama nila, at silang nagtitiis ng sakuna, gaya ng sarili ninyo din sa katawan. Ang pag-aasawa ay marangal sa lahat, at ang higaan ay dinadungisan, ngunit ang mga bugaw at mga mapangalon niya ay huhukuman ng Diyos. Hayaang ang pamumuhay ninyo ay maging walang kasakiman, at masiyahan sa ganoong mga bagay na mayroon kayo, pagkat sinabi na niya, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Ano pat masasabi natin ng matapang, ang Panginoon ang aking tagatulong, at hindi ako matatakot sa gagawin ng tao sa akin. Alalahanin silang may pamumuno sa ibabaw ninyo, silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, na ang kanilang pananampalataya ay sundan, na isinasaalang-alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay. Si Hesus Kristo na siya rin kahapon, at sa kasalukuyang araw, at magpakailanman. Huwag magpadala sa iba't iba at kakaibang mga turo, pagkat mabuting bagay ito na ang puso ay mapatatag ng biyaya, hindi ng mga pagkain, na hindi napakinabanggan ng mga naging abala roon. Mayroon tayong isang dambana, na kung saan ay walang karapatang kumain silang naglilingkod sa tabernakulo. Pagkat ang mga katawan ng mga hayop na iyon, na ang dugo ay dinadala sa dakong banal ng mataas na pari dahil sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya nga si Jesus rin naman, upang mapabanal niya ang bayan ng sarili niyang dugo, ay nagdusa sa labas ng tarangkahan. Pamaroon tayo kung gayon sa kanya sa labas ng kampo, na dinadala ang kapulaan niya. Pagkat dito ay wala tayong nagpapatuloy na lunsod, kundi hinahanap natin ang isang darating. Sa pamamagitan niya kung gayon ay maghandog tayo ng hain ng papuri sa Diyos ng patuloy, iyon ay, ang bunga ng mga labi natin na nagbibigay pasalamat sa kanyang pangalan. Ngunit ang gumawa ng mabuti at magbahagi ay huwag kalimutan, pagkat sa mga ganoong hain ang Diyos ay lubos na nalulugod. Tumalima sa kanilang mayroong pamumuno sa ibabaw ninyo, at ipasakop ang inyong sarili, pagkat binabantayan nila ang inyong mga kaluluwa, gaya nilang dapat magbigay sulit, upang magawa nila ito ng may kagalakan, at hindi ng may pighati, pagkat iyon ay di kapakipakinabang sa ganang inyo. Manalangin patungkol sa amin, pagkat nagtitiwala kaming may isa kaming mabuting budi, na sa lahat ng bagay ay umiibig na mabuhay ng tapat. Ngunit namamanik ako sa inyo bagkus na gawin ito, upang maipanumbalik ako sa inyo ng lalong madali. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan, na nagdalang muli mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng kasunduang panghabang panahon. Ay pasakdalan kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kalooban niya, na ginagawa sa inyo ang lubos na kalugod-lugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailan at kailanman. Amen. At namamanhik ako sa inyo, mga kapatid, tiisin ang salita ng pagtatagubilan, pagkat nagsulat ako ng isang liham sa inyo sa kakaunting mga salita. Alamin ninyong ang kapatid nating si Timoteo ay pinalaya na, nakasama niya, kung makarating siya sa madaling panahon, ay makikita ko kayo. Pagayan silang lahat na mayroong pamumuno sa ibabaw ninyo, at ang lahat ng banal. Silang mula sa Italia ay nagpupugay sa inyo. Ang biyaya nawa ay makasama ninyong lahat. Amen.